Ad break time! So this is Lennon from the future and this will be our first ad break. So wow, 'di ba? Meron na tayong ad break. But seriously po, in-include namin itong section na ito, itong portion na ito just for something very dear to our heart, very serious, and that is we would like to ask for your help in whatever form that you can give, whatever way that you can help. As some of you know, yung isa naming kaibigan, kababata namin na si Francis Monterde, his father was hospitalized and Tito underwent colonoscopy sa medical center sa Taguig. And as we all know, the healthcare system sa Pilipinas ay medyo you know it. So we would like to ask for your help in whatever form, in whatever way that you can. Materially, spiritually, especially. If you can give something, for example, financially, please wag po kayong matakot na mag-contact sa amin. Please contact us through our socials, no? Sa Facebook, sa Instagram, or sa aming email, tamangusapanpodcast@gmail.com, and then we can redirect you kay kanila Francis and his family. The most important na talagang kailangan nila at this very moment is our prayers, our accompaniment. Maraming salamat po and balik na tayo sa ating program, our episode for today. There is brokenness in beauty, and there is beauty in brokenness. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Russell. At ako naman po si Lennon. At welcome dito sa isa na namang episode ng Tamang Usapan. Usapang may tama. Yan. Welcome people of the internet. Oo, and here we are again breaking. Here we are again, di ba? Oo, di ba meron yan? May ganong movie yung Ralph Breaks the Internet. So it has become a dictum already sa society. Whenever something goes viral or so trending, it breaks the internet. Have you broken the internet nun? Feeling ko na-break ko lang yung sarili kong internet connection. I think sometime I did not break the internet, but somehow the internet sorry. The internet? Sorry, may accent. The internet broke me. Somebody, merong hindi ko alam kung anong tawag doon, pero somebody has been so passionate about me that they na lang kasi kailangan politically correct tayo. O nga pala, dapat sa next episode natin, political correctness talaga yung inaano natin. Anyway, they dedicated a blog site for me. Talaga? Hindi mo ba? Teka. Parang natatandaan ko to pero hindi ko na maalala yung mga detalye. Sige, go lang. Those were the good old days na merong nag-dedicate ng blogspot para sa akin just to siguro ipunahin yung aking mga naging trip nung ako'y stupid youngster pa. Pero sayang hindi ko na siya nakikita. Dati nun, hiyang-hiya ako. Kasi, napuna ako. At least kahit papaano. At least may mga traditional people na nag-uusap about me, and I really hate na
quote and quote nasisira yung reputasyon ko and Mhm. hindi na ako yung hindi na ako yung gentle and meek and mild na Russell na kilala nila. I was so bothered and disturbed talaga, and eto later ko na na-realize I really cared about what people might be thinking about me or saying of me. And kaya ko nasabi yun, the internet broke me, no? And I really tried hard. I was trying hard to impress people with what I post and what I say, and I just make it sure na what I always say is sensible and quote quotable, kasi I just want to be known in a certain way, be loved in a certain way, the way I want it. Pero hindi ko siya nakukuha. And it makes me think, oo nga no, there are indeed norms in the society where we as people would find ourselves painstakingly trying to fit in. Ikaw ba? Ano bang ano mo dyan? Bago mo pala sabihin yan, alam nyo, mga tagapakinig namin, sa lahat ng magkakaibigan, si Lennon yung pinaka hindi vain. As in talagang walang pakialam sa sarili niya. Isa sa ano, isa kasi sa qualities nitong taong 'to, sa mga hindi pa nakakakita kay Lennon, kulot kasi 'to. So Yun din talaga yan. hindi 'to nagsusuklay. Unlike sa'min, ako panot na ako kasi dati Away-laway lang. oo, hindi yan nagsusuklay, tapos wala kaming pakialam dati kung kung damit namin paulit-ulit. Yun. So, ikaw Nan, ano ba yung mga experiences mo as far as fitting to norms is concerned? Or is there a time sa buhay mo na parang you also wanted to be that perfect or ideal sa mata ng iba? Yang perfection na yan, biktima tayo niyan palagi. Yung you want to be, kasi at the root of it all, you just want to be accepted. You just want to be loved, to be accepted by people, di ba? Kaya nga, nung nakaraang linggo, di ba, nabanggit natin yung word na bandwagon. Mamaya mag-ano tayo dyan na ano. Pero mag-ano muna ako ng experiences, no? I think na lalo na ngayon sa panahon ngayon, napakaraming tao ang nakaranas at nakakaranas niyan. Ako hindi naman ako nagkaroon ng gano'n kalupit na katulad kay Russell na may nag-dedicate talaga ng vlog sa kanya. Pangarap ko 'yun. Hindi, joke lang. Pero Hindi, disclaimer pala, baka kasi isipin niyo kung una hindi siya porn site. Baka kasi baka isipin niyo, "Uy, baka may scandal si Russell." Hindi, I'm sorry to disappoint you all. You kung will meron have man to po, hindi po 'yun. ah, hindi po 'yan. Sige Nan, sorry. Siguro kasi fitting in simula nung mga bata tayo, kakaiba kasi tayo, eh. I mean, siguro dahil, magkakasama tayo, we have each other, hindi tayo bothered really na, alam mo 'yun, na sumunod kung ano yung trend at the moment, na pag-usapan kung ano yung movie of the moment, yung cartoon of the moment. But nung nung nagsipasukan kayo sa seminaries, no? Yung when I suddenly found myself na I was alone technically, virtually in the world dito sa nung nag-college ako. Because of that feeling of being alone, of being put into a new context, a new world na wala kang idea, and then wala yung mga nakasanayan mong mga kakapitan mo, there was that pressure na, teka, I have to perfect myself. I have to go with what is expected out of me. Kung ano yung dapat na para mag-fit in ako. Not just sa grupo kasi I am lucky to have a good group nung nag-college ako
nung nag-start ako first sa PUP pa yon. And then later nung pumasok sa seminary, I am very lucky na both of those groups are very good groups, no? Pero at the same time, mayroong bahagi ko na I was pressuring myself actually kasi I really want to look the best, 'di ba? Yung you put your best foot forward, 'di ba? And siguro at the root of that is because I cannot see really yung value nung ako. Kaya babalik tayo dun sa sa brokenness. Kasi siguro at that time, well, hindi yun siguro, pero talagang nung at that time, that first experience of being alone, of feeling na para bagang naiwan ka, it broke me but I did not recognize it. And so, kailangan kong mag-feel dun sa void, di ba? Feeling the void. Maganda yung maganda yung concept na yan. Pero before we proceed, siguro I think this is a wonderful time to acknowledge this community na somehow nag-form din sa'yo. Kaya ka naging Master Lennon bago ka nagseminaryo. Siyempre, allow us to take the opportunity to greet. Ewan ko kung mapapakinggan nila to. Si mga kaklase mo doon sa pamantasang Utak ang Puhunan. Oo. Alam ko si John Paul, nakikinig si John Paul eh. Di ko alam yung iba naming mga classmates pero they are also very, very special to me. Kasi those times sila talaga naging kaibigan ko talaga sila kahit na isang taon lang kami magkakasama. Oo, totoo. And I happen to also encounter John Paul, one of our finest brains. Sana nagtuturo ka ngayon at sana Sir. marami kang nagagabayang mga utak. Pero mabalik tayo dun. Marami kang vital points na tinamaan na sa tingin ko magandang mapag-usapan dito. Una yung the need to belong, no? Sa mga taong may lagi ako nadidistract, no? Hindi kasi abangan nyo pala yung susunod na episode sometime in July. Meron kaming iimbitahan na psychologist. Kasi itong susunod kong claim, may pagka-psychological, yung dimension Yan. niya. Sa isang taong may deep-seated na issue sa rejection. Whether you have experience at the most tender years of your formative life o even bago kayo panganak na experience mo yung rejection or abandonment from your parents, hahanapin mo siya paglaki mo. And isa sa pinaka-manifestations niya is yung very deep need to belong. At dahil gusto mong mabilong, ayaw mong magkamali, ayaw mong maging imperfect. At dahil ayaw maging imperfect, gusto mong mag-maintain ng image na para sa'yo, yun yung ideal by which mamahalin ka nila. Nung kung sino man yan, community, family, even relationship. Kaya, may mga tagapakinig tayo dito, possibly you might have found yourself once upon a time na you would even beg somebody to stay. Na huwag kang iwan kasi pag iniwan ka nila parang saan ako magsisimula ulit? Parang alisin mo itong lahat ng to, wala na matitira sa akin. And trust me, nasasabi ko yan kasi ganyan na ganyan yung ganyan na ganyan yung seminary life for me. Meron akong enthusiasm sa lahat ng bagay kasi I just don't want to be imperfect. I want to perfect almost everything. Natuto ako magpiano tsaka gitara. Pinagsabay ko 2 months eh. Pero hindi yung virtuoso, no? Yung parang just to accompany the liturgical songs or songs para sa mga traditionalists na nakikinig nito. Him daw, him.
Ayun, then I tried to study carpentry, then painting. Oh, Lord. Ang dami kong sinubukan. Nag-carpentry ka? Oo, nangarpentero ako. May What? Di ko may alam. ina may inayos akong crucifix dati nung nasa Batangas ako. So, bottom line, meron akong mini-maintain na image na parang I'm always that dependable guy. And isa sa mga manifestations nun, I can't say no. And alam nyo, yan yung isa sa pinaka-opening, no? Classic na opening ng abuse kapag hindi ka marunong magsabi ng no. So people will just impose on you. Meron kang ganung need. Tapos meron din silang ganung klase ng ability to manipulate you. So you will really find yourself na magiging lost ka eh. Kasi from time to time, kakatok sa'yo yung tunay mong sarili. Tapos magbabangga siya sa need mo. Kakatok sa'yo yung tunay mong values. Tapos magbabangga siya dun sa mga desires mo. Tsaka yung mini-maintain mong image. And eventually, mag-unravel ang lahat. Yun. You'll find yourself again na lost. Bakit ko sinasabi yun? So at some point, lahat talaga ng bagay, lumilipas. At mga ganitong sitwasyon, minsan we will really be broken. Marami sa atin, ayaw natin yung konsepto ng brokenness kasi ano nga bang maganda sa broken? Mhm. Para sa atin, no? Pero kung titingnan mo nun, ito, ngayon ko lang to na-realize. Kasi, ito naman yung purpose ng usapang ito. Oo. Ano ba Alam mo, yan? actually, yung beauty, Ah, hindi siya correlational o talagang directly related sa brokenness o yung brokenness related sa beauty. oo Alam mo kasi kung parang contraposition eh. alam mo kung bakit pangit ang broken? Mhm. Kasi hindi Bakit? siya kasi ang tinitingnan nating side ng beauty is utility. Dapat alam natin yung pinagkaiba ng tunay na beauty sa utility. Sa utility lang. Aha. Kasi tama nga naman, 'pag sira ang isang bagay hindi siya kapaki-pakinabang. Tapos yun na, ano na tayo, distorted na yung pananaw natin na feeling natin dahil sila ito, wala ng value dito, Hmm, wala ng beauty. Sino nakakakita dun ng ng beyond? value. Yung mga Mhm. Ayun. visionaries, yung mga nagsasabi na may pera sa basura, Aha. Yes, yes, 'di yeah. ba? Ito yung ito yung interplay ng beauty at brokenness. So, ang main thesis ko dito nun, may brokenness sa beauty in the sense na hindi perfect yung ating pananaw about beauty. Marami siyang marami tayong lapses dito. We cannot totally and fully account beauty according to itself, no? We can only see glimpse or experience it, no, from its bits, no? Pero we can't really account for it. And yet here we are trying to almost standardize beauty. Na ang beauty ay ganitong kulay lang, ganitong korte lang, ganitong haba o tangkad, ganitong itsura, 'di ba? Pero beauty is beyond that, eh, 'di ba? Ikaw ba? Transcendental. Aha. Oh, Spanish pa rin kahit English, 'no? Ah, sorry. Transcendental. Oh, transcendental, no? It transcends color, it transcends shape, it transcends yung anong tawag diyan, Physical yung features, 'no? mhm. Na meron Actually, isa pang it transcends utility. Yung sabi mo kanina, eh. It's transcends ito. beyond Yes, yes, yes. Iba, kaya minsan, I would like to invite our listeners here. Why not, try to look at beauty in a different and a more beautiful way than being a standard or norm na kailangan nating i-fit. Na sabi sa'yo pre, putang ina nagsuot pa ako ng mga yung face mask nung sa mga Koreano, yung may collagen, yes. talaga? Puta, sabi sa'yo, nag, i-skincare ay teka, walang mali dun,
walang mali Wala, dun. oo. Hindi ko Kung sinasabing gusto po mali yun, ninyo, pero go. ginawa ko yun. Pero ang point, okey gawin yun kasi you want to do it for yourself to Mhm. really improve 'no, to really take care of To your really body. improve, oo. Kasi somebody somewhere told us na it is a temple, 'no? So, Dali na lang ako it's okay mag-say. to it's okay to maintain the temple, to really clean it, to really preserve Yeah, its it's part beauty ng and ano, sanctity. Pero if you're hygiene. just doing it, yeah, hygiene, yes. Pero if you're just doing it just to fit in, just to, ah, anong tawag diyan, to be in, wala, parang sa tingin ko kailangan natin mag-grow sa part na 'yan. Yeah. Ganda ng ano mo diyan sa utility. Kasi nga sometimes teka anuhin muna natin, kailangan natin i-clarify muna. Bakit tayo biglang nag-uusap dito tungkol sa the beautiful, sa beauty, 'di ba? Kasi importante po 'yun. Kasi ang supreme values na patatawag natin, 'di ba? Meron tayo sa classical philosophy niyan eh. Yung the good, the one, the true, and the beautiful. Kung iisipin mo parang kung sa mentality natin yun, parang ano, ba't nandun yung beautiful? Maintindihan ko yung true eh. Maintindihan ko yung good. Pero bakit kailangan yung beautiful? Problema kaya hindi natin naiintindihan kung bakit nandun yun. Kasi yung idea natin ng beauty nga, katulad ng sinasabi ni Russell, ngayon at least ngayon, we have reduced it sa physical, sa utilitarian, and worse, we impose our own dynamics of beauty to another. We universalize it. Kaya nagkakaroon ng standardized na ang beautiful ay ganito lang. Mapunta tayo halimbawa sa ano sa physical, sa art sa halimbawa. Ngayon, anong standards natin ng beauty? Dapat ano slim, dapat porcelain like ang ano, ang skin ganyan. Which is funny kasi pagka tiningnan natin yung mga classical ano, mga ancient Greek halimbawa na mga sculptures o kahit yung mga sa ancient cultures pa na iba, iba yung idea nila. Halimbawa yung idea ng iba na ang magandang babae ay chubby, hindi yung slim, 'di ba? So ano pa lang yung pinag-uusapan natin. And now, yung sa tanong ng pagiging broken, is there beauty in brokenness? Is there beauty dun sa it seems na hindi nakapaki-pakinabang na wala ng utility kasi sira? Actually, ano eh, hindi dahil sira, hindi na maganda eh. Tayo mismo, ito, I do believe na as human as we are, actually because we are human, we are broken. Every one of us are broken in some way, in one way or another. We have experienced to be broken. We are broken vessels. But then again, balik tayo ulit sa ano, 'di ba? Sa Genesis story. Anong sinabi doon ng Diyos sa pagka-create niya sa tao? It is very good. It is very beautiful. We are beautiful. We are loved despite ng ano, in spite of that brokenness. And in fact, dun mismo sa brokenness na yun may beauty. Siguro ito yung ano, ikaw Sally, paliwanag mo yung tradition nung tinatawag na kintsugi ng mga Japanese, no? Siguro yun napakaganda nun para ma-illustrate yung ano, itong pinag-uusapan natin ngayon. Well, before that, yung ano siguro kasi nakita ko dun sa sinasabi mo yung we are trying to bridge kasi 'di ba na yung beauty is meron siyang relation sa good, Haha, 'di ba? Kaya nga na unum, bonum, ano parang gano'n, unum, bonum, fulcrum. pulchrum. Ano yung isa dun? Tama. One, True. one, true, Verum. verum. Unum, bonum, verum, pulchrum. One, good, true, beautiful. So our last week's discourse was on truth and how it
well, practically how public opinion can shape what we call or what we deem as truth. And it applies also to beauty. Some centuries ago, hindi desirable yung particular na korte ng katawan o partikular na haba ng kung ano mang nasa isip nyo ngayon. Kaya yung mga Greek, sanitize lang yung pagkakasabi nila eh. Pero yung mga Greek sculptures and paintings back then, makikita nyo Kaya naman, di talaga I ba? feel Greek. Kahit si Adonis eh. Di ba? Kaya siguro western talaga yung one ko eh. Western yung mindset ko pero yung aking body build eh, naging Asian. Hindi, mabalik tayo doon. Yun yung yun yung tendency ng pagiging well, we are always subjected dun sa pagiging biktima ng herd mentality. Kasi madalas naman bumibingo. Pero ito yung isang siguro very notable na value na pwede nating bitbitin dito sa episode na to. Kapag merong public opinion, let us try to look at the prisms involved in that opinion. Ano yung mga shaping factors? Ano yung mga compelling arguments? Sino kaya ang nagsasabi nito? Ano yung agenda nila? Ano yung interest na pinupush nila? Pinupursue nila? Then there, we can always, sabi nga dun sa gospel, we can always know the fruit by its tree. Kaya ako nasabi yan, dahil nga, ito, we are trying to, again, if we find ourselves broken, what's next? Diba? What's next for us? And di naman pwedeng we just wallow in despair and depression na, oh shit, ang pangit ko. Di ba pwedeng ganun? Kasi life goes on. Now, if we find ourselves like that, we might want to consider na it's beyond it's beyond mere utility yung beauty. And itong beauty dito, hindi lang ito yung itsura ha, mga tol, mga brad, mga sis, o mga kumari cakes, o mga kumpare cakes. Yung tinutukoy natin dito is beauty in itself. Like, what is a beautiful life? Dito, social media, huwag ka nang lumayo. Pagbukas mo ng cellphone mo, makikita mo yung kaklase mo nung high school, ganito na yung profession, ganito na yung quality of life, ang sahod ganito, nasa ganitong bansa. Then you have these so-called influencers, you have these celebrities just showing the very best life na one can have. Actually, go abroad. 'Di ba meron pa nga mga challenges ngayon, uso mga challenges ngayon like saying na 23 years old, may Ay, isang oo, milyon sa naiinis ako dyan. bangko, nakapagpatayo ng bahay, ikaw. Parang gano'n, mga gano'n sila. Then, highlight na feature si ganitong celebrity at the age of ganito, she or he was able to acquire a property, a ranch, a business, a car, a luxury car for that matter, at the age of this. And tapos ang dami magko-comment na parang, of course, Filipinos as we are, the philosophers of the philosophers of the Southeast. Uh, 28 years old may anxiety or 29 years old may 25 pesos sa May back GCash. pain. May back pain. 'Di ba? So, ito sabi ko, let's try to be critical kahit papaano. What is the prism na nandito? Ano yung agenda? And obviously, yung agenda is for us to compare our own situation doon sa pino-project na beauty. Kasi eventually, makikita mo dyan, 2 weeks, 3 weeks later, may involved sa scandal yung celebrity. O tapos makakalimutan mo yung scandal kasi ang nasa isip mo, hindi, mayaman kasi yan eh. Hindi, mabait kasi yan eh. Yeah. So, it's not always sa surface. Let's transcend.
beyond the superficial. So yun, not only yung appearance ng mukha or pangangatawan, but rather yun, status ng buhay, status ng relationships. Like, there are these couples that we just love because they are so faithful to each other. And after all of other couples na minamata natin kasi they have been so unfaithful, and ito ay mga nananatili, and this is the ideal. And balik pa rin tayo. Sinasabi ko dito, minsan late na kasi na ma-realize natin. Minsan sinasabi natin, tinuturo sa atin, pero hindi natin ma-internalize na sabi ni Martin Luther King Jr. Kasi yung Martin Luther King Sr., hindi ko alam kung ano sinabi niya. Sabi ni Martin Luther King Jr., kapag, well, by the way, siya lang yung isa sa mga junior na talagang sensible and talagang really made impact sa society. Anyway, ano sinabi niya tuloy? Measuring your worth by using somebody else's ruler will always keep you short. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-English ko. Pero funny thing kasi nakalagay ito sa urinal ng Claret, 'di ba? Tangina nung nakaisip nun. Diba? Sa seminaryo 'yun nakalagay. So inspirational siya, at the same time meron siyang ibang mensahe. So habang umiihi kayo doon araw-araw, after ng Latin, after ng logic, after ng philosophy, theology, so iihi ka kasi break time lang, in between lang ng 3 oras na discourse. So yun, pag sinukat mo daw yung sarili mong worth gamit ang ruler ng iba, lagi kang bitin o maikli. Mula noon, wala nang nagtitinginan sa urinal. Anyway. So yun, comparison will lead us to nowhere. So kung si Lennon nasa Spain ngayon, and ako nandito ako sa Pilipinas, yun lang. Yun ang buhay Diba? At some point yun nangyari Alam ka namang, diba? Alam mo, kumpara yung sarili ko, hindi pa ako nakakapag-abroad. Sila nga, hindi makauwi. Yeah nga. Diba? Diba? Yung mga ganun bagay. No? Tapos ito, sinasabi na ni Lennon nga, yung dami kong pasakali to bridge yung utility again, how to make use of our brokenness again. Itong mga Japanese talaga, kaya ako sinabi ang mga Pilipino yung philosophers ng Southeast, kasi yung mga up there Northeast, mga philosophers by themselves, by their own right. And isa sa mga pilosopiya ng mga Hapon yung Kintsuroy, hindi ko alam kung anong bigkas doon. Pero ang sinasabi doon, ang ibig sabihin ng Kintsuroy is being gilded with gold. So back then, alam naman natin na yung mga porcelain materials, yung mga porcelain na gamit nila, like bowls, like teapots, these are precious. Kasi hindi biro yung paggawa ng mga ito. Pero while they are precious, they are also fragile. Diba? Sounds familiar? Di ba tayo yun, mga tao? We are all precious. Imago Dei, remember? We are all created very good and very beautiful. Pero we are all fragile. So most of the time, given the fragile nature of these materials, they tend to break. Pero anong pinagkaiba ng mga Japanese sa mga utilitarian Occidental Westerner folks natin? Hindi nila tinatapon yung mga nasisirang bagay. But rather, binubuo nila hanggat maaari, and they are using gold. Tinunaw na gold. Ngayon, hindi ko alam specifically kung paano mixture nun, pero the point is, kaya siya kintsuroy kasi it is being gilded with gold. So eventually, kapag nabuo nila yon, nagagamit ulit nila, and as
as the society progressed over time, mas naging valuable, mas mahal. Kaya naging trend sa kanila. There was a specific period in history na ginawa na nilang trend na basagin, sadyain nilang basagin yung materials and gild them with gold. Naging form of art eh. But yes, naging form of art. Very good. Yeah. So you will see there, may utility kasi nagagamit ulit, pero you will see those marks. Hindi na siya mababalik sa dati niya itsura. Pero mas regarded siya, mas meaningful, mas valuable. Lamat yun eh. Imperfection yun. Imperfection yun. Noon, di ba? Lamat yun eh. Kasiraan yun eh. Pero merong gold linings and it makes them beautiful. Bakit mas valuable yung kaysa dun sa perfectly molded and unbroken Untouched, unbroken. untouched na material. So just to close this discourse sa kintsugi, ito yung isa sa mga valuable points na iniwan ng isa sa mga professors namin sa philosophy, si Father Barde. May tendency tayo ng understanding ng perfection ay mathematical. Like 100 over 100, 50 over 50, kailangan mathematical siya. Kailangan walang mintis, ganyan. Pero, iba daw yung Christian perspective ng perfection. Diba sabi, be perfect as your heavenly Father is perfect. Diba? Be holy as your Father is holy. Kapag ginamit natin yung mathematical na concept ng perfection, will never be. So, ang sinasabi daw doon ni Father Barde, just like the kintsugi, holiness or perfection na lang, kasi baka allergic yung iba sa term na yun. Perfection is being whole. Kahit marami kang holes. Iyon, ang ganda niyan ha. Being holy despite being holy na butas-butas. Yeah. Diba? Actually, title yun isa sa mga article ko na nawawala na ngayon. So, di ba may Sanctus, di ba? Di ba may Sanctus, holy. So, ni-reward ko siya na holy. So, buo, kahit butas-butas ka. Maganda yun, Sel. The point there is, gago ako eh. Kung ano-ano mga iniisip ko eh. Kaya kung merong naghahanap sa inyo ng ghostwriter, speechwriter, kaya tawagan nyo ako kasi kailangan ko ng racket. Hindi, joke lang. Kailangan nyo ng creative writer. Sige, tawagan nyo ako. Nasabi ko yan kasi minsan we appreciate things kapag buo sila, kahit hindi sila ganun ka quote and quote kaganda, as long as buo sila, 'di ba? Ganun din tayo. Marami tayong magiging lamat, maraming peklat. But as long as we have ourselves, as long as we know what we want, as long as we know our worth, our values, and how valuable we are sa tunay na nagva-value sa atin. All other else, if they don't matter, they matter less. Ayos ba tayo doon? Holy. O, diba? Sana mahanap mo yun? Magandang pang vlog. Hinahanap ko, nawala na talaga. Yung lahat ng mga essays ko, nung sa psychology, sa philo, tsaka sa Teo, na-save dun sa hard drive containing other files and videos. Ngayon, yung videos doon, disclaimer ulit, mga anime na, tsaka movies. Kasi makaisipin nyo naman. Makaisipin nyo, iba din. So, yun, na-corrupt. Tapos hindi ko na na-backupan. Sayang din, pero yun yung mga rich memories of my stupid idealistic life which led me to nowhere. Hindi naman. So,
Kaya sa mga ano diyan, makinig kayo kay Lennon, yung mga nagbabalak magseminaryo, mag-college muna kayo sa PUP at least para hindi kayo gano'n ka cloud9 mag-isip. Mga idealist. Si Lennon ano yan, realist yan, eh, See? kaya Parang idealist din ata ako. sige na, ikaw naman sa ano, mga kuwan mo diyan, mga Mga hugot mo hugot. diyan. Isa sa para sa akin call someone's attention, no? Ano ba yung tamang English nun? Kasi Malatin, yun yung nasa isip ko. Pero yung unang nakakatawag ng atensyon dun sa kintsugi, dun sa ano na yan ng mga Japanese. Ay yung hindi nila tinatakpan. I mean, kaya nga siya naging art form. Kasi makikita mo talaga yung lamat. Makikita mo, mare-realize mo na basag siya. Hindi siya pinagmumukhang bago na parang walang nangyari. Kundi tinatanggap yung reality na minsan tong nahulog, minsan tong nabasag, minsan tong nawala ng pag-asa. Pero ngayon, nandun pa rin, makikita mo siya. Pero ngayon, magagamit mo siya na parang hindi yun nangyari. Pero aware ka na nangyari yun, hindi yun tinatago. Siguro, that's one of the problems ng ating ng ating modern culture. Aminin man natin sa hindi, ang ating kultura ngayon ay very occidental, very westernized in a way, which is in some ways good, pero minsan kailangan nga natin ding tingin ulit sa East, di ba? Yan ang pinagkaiba na ng Western philosophy sa Eastern, sa Oriental philosophy. Sa Oriental philosophy, walang epistemology. Wala yung question na paano mo malalaman ang mga bagay-bagay kasi ang philosophy sa Oriental, sa Asian, ay way of life. Hindi siya usapan ng theoretical na existence o non-existence. Hindi yun yung usapan. Ang usapan sa Oriental philosophy, mas concerned tayo sa sa way of life, sa ethics, sa Yeah, mores, halimbawa. And going back there, totoo yan. isa sa mga at least sa modern culture natin, no, na very westernized, is that nabanggit ni Russell kanina, ang ganda nung Sel, yung sa influencer culture halimbawa. Hindi lang naman yung mga malalaking influencers at hindi naman lahat ng influencers. Pero if you go now and open, for example, Instagram, except kung katulad kita na ang mga fina-follow mo lang ay puro mga mga photos. Kasi photos naman na lahat 'yan. Pero Linawin mo rin yun kasi kapag nag-search ka sa Instagram, open secret naman 'to, eh. 'Pag pinindot mo yung search button sa do'n Instagram, makikilala ang tunay na tao. eh, yun talaga yung beauty, eh. Sorry, sorry, it defeats the purpose of this episode. Sige, No, I proceed mean, puta. pagka nagbukas ka ng Instagram, you will see people nasa Maldives, nasa Coachella ba tawag dun sa lugar na yun? Punyeta, hindi ko alam kung anong pangalan, nakikita ko lang. Mga ganong lugar. Teka, bakit gano'n yung mga lugar sa'yo? Sa'kin ano lang, Hindi akin Aklan, yan. Aurora. lang ako, nag-iisip lang ako ng mga ng mga Hindi kaya nga, bakit sabagay kasi ano, Espanyol na kasi sila, eh, nun. Sa'kin kasi mga ano lang, LU, Boracay, medyo okey na yun. Sige, joke lang, nag-i-interrupt lang ako, sige. Hindi, 'di ba? Pag nakita mo yun, I mean, okay naman. I mean, walang masama na you share a very happy experience. Kasi it's a happy experience nga eh. I mean, makapunta ka ng isang beses um, sa sky bar ng isang hotel halimbawa na overlooking mo ang Madrid, di ba? Maganda yun na i-share. Ay, nahuhulog yung mic ko. Sorry. Maganda yung i-share, di ba? Tapos may picture ka doon So, sa nakapunta ka na dun? confidential. Hindi, pumunta kami na sa araw kasi celebration namin ng mga bagong ordena.
Oo nga Maganda yung pala. i-share, no? So walang masama doon. Pero ang pagka naipon na yung mga yon, makikita mo lahat puro ganun yung feed mo. Ang idea ay parang nagke-create ng idea ng beauty, ng beautiful life. Na ito yung ideal life. And that's proven sa sa mga studies eh. Sa social medias, 'di ba? Akala mo medias lang. Sa social media. Wala kasing problema dun, Wala. Kasi totoo namang it's a beautiful life. Mhm. Ang problema lang diyan, kapag it causes you tama ba? Discontent sa sarili Exactly yun. mong life. Na parang ikamumuhian mo yung buhay mo and yung Exactly. sarili mong status, situation, relationship or family kasi hindi yan yung ideal. Yun yung yun yung Kasi yun nga detrimental dun. nagbabalik yung you compare it to other. Nakikita mo, okay, ganito yung Correct. kanilang buhay. Nung isang araw nasa La Union. Nung pangalawang araw nasa Siargao. Pangatlong araw nag-Taiwan. So, pagka gano'n parang maging mo, "Uy, ito pala yung buhay. Anong mali ko, anong kasalanan?" Anong ginagawa ko sa buhay ko, bakit wala ako sa mga lugar na 'to? Exactly, 'di ba? Para bagang Oo. ito yung pamantayan na ng buhay, ng beautiful life. Kaya nga kanina nabanggit mo, isa Mm. sa pinaka-naiinis ako lagi 'pag nakikita ko yung challenge na 'yan o post na, at 25 years old nakabili na ako ng kotse. Eh, ano naman? Pero iba yung pananaw ng mga individualist diyan, Parang sabi nila 'pag inggit pikit. Masyado kasing Still, I it's mean, okey masyado na 'tong malayo siguro pero ang galing nung capitalism kasi, Sel, na-impregnate, ano bang magiging tamang term? Napasok na niya lahat, na-penetrate na niya, na-infiltrate. na-infiltrate na niya. Hindi lang yung economic level pati yung mismong individual. Na Socio-cultural, kada isa sa atin kapitalista na in the way na we think na, okay lang yan. Ang inggit, ang individualism, magkukos yan ng progress. Hayaan lang natin ng ganyan. May punto, oo. Competition, Competition. competition. I mean, yun magfa-function yun sa business. Pero we are human beings We are persons, we are not businesses. And Yeah. nakakalungkot yun kapag ganun yung ating yung ating mindset as a people, as a human family. Kasi it reveals kung paano ba natin nakikita yung mundo at paano natin nakikita yung sarili natin. If we only see ourselves na, okay, ang importante, masaya ako. Tama naman yun. Pero wala akong pakialam sa ibang tao. Pagka Hmm. okay lang yan, mainggit sila, yan ng progress. Which is nakakalungkot, and diyan tayo papasok nga sa very utilitarian, very false idea ng beauty na hindi lang yung physical, goes beyond that. Sa lahat ng mga matatawag natin beautiful life, beautiful ideas. Beautiful mistake. Beautiful mistake? Yan, di ba? Naalala niyo ba yung discussion ni Lennon sa Felix Culpa? Di ba? Even mistakes can be good. Thank you nun. Napaka enriching itong discussion na to kasi isipin ninyo, ang dami sa atin nalulumpo tayo ng insecurities natin at hindi natin yun deserve. Ang dami sa atin na nalulugmok doon sa idea na kahit anong gawin natin, hinding-hindi na tayo aangat. Na ang sitwasyon natin ay hindi ito yung best. Merong isang excerpt ng movie. Actually, hindi ko alam yung movie na to. Pero Hollywood kasi si Chris Pratt yung Si Chris Pratt yung nandun. Di ba Nasa yan bar. Super Mario Bro? Napanood mo ba? Hindi, dito si Super Mario kasi Chris Pratt.
Si Chris Pratt nasa bar, tapos kinausap niya yung bartender. Yung bartender, kung hindi ako nagkakamali, siya rin yung arms dealer ni John Wick. Mhm. And a very versatile actor. Very good. Hindi ko rin alam pangalan. Pero yung point doon, sabi ng bartender, you seem sad. Tapos, bottom line, ah, iniisip mo ba na wala ka sa lugar na dapat nandun ka? Tapos sabi ni Chris Pratt, apparently he agreed. Ay, hindi ko alam if he nodded, pero ang point doon, sabi ng bartender, alam mo, kahit nandun ka sa lugar na gusto mo, yan pa rin mararamdaman mo. Also, remembering Anthony DeMello, SJE. You'll never be happy, you'll never be contented unless you acknowledge it that you are. There's no other way else, no? Kaya yung sinasabi na feeling the void, there's so many distractions, no? Is it the food? Is it gadgets? Is it activities, sex? We really try, no, to feel that gaping wound within us. Pero unless we acknowledge that that void is there, and that there will be no other means, no, other materials or things na makaka-feel nun. If it feels infinite, no, yung void, hindi siya ma-feel ng kahit anong finite na object. Ano ba makaka-address sa infinite? Infinite din. So, alam naman natin kung ano ibig sabihin nun. Baka kasi, we keep on putting the wrong medicine sa tamang sakit. So, kung spiritual yung sakit, spiritual yung gamot. Pag physical yung sakit, physical yung gamot. Social yung sakit, social yung gamot. So, yun. If we feel discontent, tingnan natin kung saan dimension ng buhay natin yun nanggagaling. No? And, sabi ko nga, hindi lahat ng mistakes ay masama. No? May mga beautiful mistakes. And hindi lahat din ng mga nangyayaring hindi kaaya-aya ay totally masama. Kasi minsan, we are being disturbed. There was a beautiful prayer. I forgot also the author. Kaya ito, tamang usapan lang talaga to. Walang footnote. Hindi ito magiging tama na usapan. Kasi may tama lang. Hindi ko yung mga author. Yung simula ng prayer niya is, disturb us, O Lord. Siguro, sinasabi ko tong mga to kasi at some point we really have to acknowledge na we are broken, but this does not make us totally hopeless, helpless, or incomplete. No? Sige, sabihin natin incomplete tayo. Yun nga kung infinitely tayo incomplete, yung infinite lang din yung makaka-complete sa atin. And kung nasaan tayo, ito yung ano ko dyan, take away ko dyan, bago tayo mag-suggestment. Nandito tayo kung saan tayo nararapat na naroon. Diba? We are where we are supposed to be. So, hindi ko alam ko nabanggit ko na to during one of our Lenten episodes. Pero even lost is a place too, according to Kenneth Masong. Even lost can be a place too. And if you feel you're lost, if you feel you're discontent, incomplete, broken, somebody will come. Pupuntahan ka niya, no, to feel you, no. Yan, nun. Ganda. 'Di ba? Lost is a place too. Yan ang atin dapat tandaan. May sasabihin ako wala sa isip ko. Ay. Sige, ako muna, suggestments ko. Habang iniisip ni Lennon yung takeaway niya tsaka suggestment niya. Ang suggestment ko, simple lang. Magwalis ka ng bahay. Mm-hmm. Bahay o opisina, somewhere, basta magwalis ka. Magwalis ka, tapos, obserbahan mo kung paano mo tinitreat yung walis. Mm-hmm. Minsan, mga bata tayo, tinuruan tayo na kapag katapos mo magwalis, kung may sabitan niyang walis, isasabit mo yan sa sabitan o sa likod ng pinto. Kung hindi man,
itutuwad mo siya, hindi mo hahayaan na yung mismong walis, yung buhok-buhok ng walis nakasayad sa lupa. Otherwise, mabilis siyang masisira. So, ang suggestment ko, kahit isang beses lang, magwalis ka. Then, dahil nasabi ko na yung mga tips doon, try mong isabit sa likod ng pinto or itayo ng pabaliktad. Then try to look at your life. Lahat tayo madumi. Pero pag ginamit tayo ng Panginoon, pag ginamit tayo ng buhay sa mga espesyal na okasyon o hindi, kahit mga pinaka-ordinaryong okasyon ng buhay, pag tayo ay nagamit natin yung fullest ng ating potential tulad ng walis. Kasi yung walis hindi mo pwedeng ipangkutsara, putang ina, di ba? Gago. Parang gago naman yung ano, di ba? So, pag nagamit mo yung fullest potential ng walis, which is maglinis, di ba? May fulfillment na siya ng task niya. Kasi yun ang purpose niya eh. Ganon din tayo. Yung lahat ng talent natin, yung skills, knowledge, abilities natin, pag nagamit natin sa isang okasyon, mapapansin mo, mararamdaman mo kahit anong sitwasyon ng buhay mo, mayaman ka, mahirap ka, may pinagdadaanan ka, wala. You'll feel that fulfillment. And hahanap-hanapin mo yun. Pero, kada pagkatapos ng event, saan tayo babalik? Sa humility pa rin. Babalik at babalik tayo sa likod ng pinto. Ngayon, tayo yung mga sarili nating walis. Kanya-kanya tayong madudumi. Pero nakakalinis. At kada tapos ng ating mga gawain, lagi tayong mapupunta sa likod. At nasa atin din, kung aalagaan natin, hayaan natin mabilis tayong maupos, masira. O kung ikaw, pagkatapos mo isampay dun sa likod ng pinto, suklayin mo. Bottom line is, lahat tayo walis. Yun lang. Thank you and si Lennon na. Naalala ko na kung anong gusto kong sabihin. Yeah. Ang gusto ko pong sabihin ay ito. I think I am speaking for everyone, no? Kung pagka sinabi ko na especially sa age natin na di pa naman to midlife. Hindi naman tayo, wala pa naman po kami sa midlife. Pero quarter life. Meron ng ano, may quarter life diba? na. Meron ng parang in-identify Quarter na nila life. tas may quarter life crisis na nga eh. So siguro especially sa age namin ni Russell at siguro sa maraming ka-age natin, Sel, we have that experience na you look at your peers, mga kaklase mo ng high school especially, mga kaibigan mo, mga naging colleagues mo throughout your professional life, mga naging kaklase mo, naging kasama mo sa kung ano mang organization kung nasaan ka. And we see them, how is their life now, nakikita natin sila, kung ano yung sinishare nila. Especially yung mga hindi na natin masyadong nakakausap, hindi na natin masyadong nako-contact, no? We just have news of them from especially sa social media. And we tend to compare. I think I'm speaking for in behalf of everyone. Kasi ako personally, I have been a victim of that, no? And I think sometimes pa rin hanggang ngayon, you see a post ng kaklase mo na meron na siyang bahay, meron na siyang pamilya, meron na siyang nakakambag na siya sa sosyedad. So para kang nape-pressure na, teka, ako, anong nagawa ko sa 26 anyos ko? 27 na pala, 27 anyos ko dito sa mundong ibabaw. Di pa ako di ba sabi nila, 3 lang daw ang ng isang lalaki para magkaroon siya ng isang kumpletong buhay. Makapagtanim ng puno, makapagsulat ng libro at magkaanak. Imposible yan sa akin yung isa doon. Pero minsan mapapano ka, nakapagtanim na ba ako ng puno? Hindi pa ako napagsulat ng libro. So, yung iba may mga anak na. So, 'di ba, you tend to compare. I tend to compare myself sa mga peers ko. But also siguro yun nga it misses the point. Because it misses the point na
ang measure ay hindi yung measure ng iba. Kasi kada isa sa atin, we live our own lives. We have our own stories. Interconnected yon, pero may kanya-kanyang ano yun, may kanya-kanyang paggalaw, may kanya-kanyang tiempo ba, yung paggalaw niya, para yung sayaw eh. 'Di ba? Yung iba siguro hip-hop, baka yung sa'yo salsa, baka yung akin ay slow dance. So kapagka ini-standardize natin, dun tayo nagkakaproblema. And going back dun sa idea ng beauty in brokenness, 'di ba? Nasabi na nga natin yung I think some episodes back that we can also become wounded healers. So broken healers. We can be if we just let ourselves be. If we just accept our own brokenness and see in that brokenness something beautiful. Kasi at the end of the day, I like to use yung analogy ni Bishop Barron, no? Pagka nag-explain siya why is there yung classical na philosophical question na why is there evil in the world, no? Sabi niya, kasi isipin mo yung reality, yung buong existence, isa siyang malaking painting. Sometimes, dahil tayo ay finite beings, ang nakikita lang natin yung detalye, yung malapit. Nakatikin ka ng malapit dun sa painting. Nakikita mo ngayon yung color black, tapos black lang lahat, wala kang nakikitang iba. O nakikita mo mga squiggly lines, di ba? Kasi impressionist pala yung pagka-paint. So, hindi mo maintindihan. But it makes sense kapag buong painting yung nakita mo. Pagka umatras ka at tingnan mo yung buong painting, yung mga black na yan, yung mga dark colors na yan, yung mga squiggly lines na yan, hindi mabubuo yung painting pag wala yun. It's part of the beauty of that piece, of that work of art that we call existence, that we call reality, that we call creation. So ganun din. Ganun din yung sa realization ng kung sino ka. Kasi hindi lang yung buong creation ng isang buong painting eh. Even our own lives, ang buhay ko, ang buhay mo, isang buong painting yan. Sometimes we just become too obsessed, too focused sa isang detalye na hindi natin maintindihan, na hindi na natin napapansin yung buong painting, di ba? Sabi nga, di ba, yung the whole picture, di ba? So ngayon, punta na ako dahil yun na yung hindi ko naalala kanina, yun yung part na yun. Punta na ako sa suggestment, no? Ganda yung ni Russell na pressure ako, sabi ko dapat di ba? Mga pressure na pinag-uusapan ng bandwagon, ito na rin tayo. Di ba? Sabi ko, ay, practical, pagwawalis, dapat practical din yung ko. I-suggest ko. Ang akin pong suggestment ngayong week is more like a challenge actually. Punta ka sa bahay, di ba? Tingin-tingin ka dyan sa paligid ng bahay mo. Unang kwarto mo. Kung nasaan ka man ngayon. And then look for a thing na hindi naman necessarily sira. Pero okay lang kung sira. But look for a thing na it seems na nawalan na siya ng gamit. Nawalan na siya ng utility. No? So kung meron ako dito ng bumbilya na wala naman akong paglalagyan. Gumagana pa to pero wala akong paglalagyan. Hindi ko rin alam bakit ko hawak to. Marami tayong ganyan sa mga bahay. 'Di ba? Kasi tayong mga Pilipino, tayong mga Asians, kahit nga plastic tinatago natin kasi iniisip natin magagamit ko pa 'to. 'Di ba? Hindi natin tinatapon. So, hanap ka ng gamit ng isang bagay na have already lost its utility and then think of what to do to transform it, either siguro kung sira, to repair it so that it can function again what it used to be, o you transform it into something other than what it used to be para maging magagamit ulit. And then pero hindi lang decorative kasi minsan ganoon tayo, 'di ba? When we take something
para nasira na o wala nang gamit. Paano ko 'to gagamitin? We tend to make something decorative. Pero this time, I will encourage you na you make something practical, something that you can use, 'di ba? And then that's it actually. Yun. Isang poor man's version ng kintsugi. Poor man's version ng repairing. And what I want to share there na analogy is that you as a broken person, as a broken vessel, can also become a broken healer. So yun ang aking suggestion for this week. Bago namin tapusin ito, hayaan yung iwan ko sa inyo ang isang anecdote. May ano ba yun? Kalimutan ko tuloy. May isang matandang araw-araw nag-iigib ng tubig mula sa kanyang bahay papunta sa balon na medyo may kalayuan. Meron siyang dalang isang bagong-bagong gawang tapayan o jar at isang lumang-lumang tapayan na marami ng lamat at may mga pingas-pingas na. So, habang sa araw-araw na biyahe, dala-dala niya yung kanyang tapayan, yung bagong tapayan, laging nakakarating ng bahay na punong-puno ng tubig. Samantalang yung lumang tapayan, halos kalahati yung bawas. At kapag tapos na ang araw, nagkukwentuhan daw itong dalawang tapayan. Sabi nung bago, ba yan? Sayang lang yung biyahe sa'yo kasi lamat-lamat ka na, nasisira lang yung sira lang yung diskarte sa'yo Kasi yung purpose nga, makakuha ng tubig Tapos ikaw, kalahati lang yung nadadala mo sa bahay. Hindi nag-react yung matandang tapayan, ngunit dinamdam niya to. Kaya sa isang araw, kinausap niya yung matanda. Sabi niya dun sa kanyang amo, dun sa may-ari, "Nay, pasensya ka na, matanda na ako at sira-sira na, puro na ako lamat. Sa tingin ko, hindi nyo na ako kailangan gamitin. Hindi nyo na ako dapat gamitin. Kasi ang dami ko ng sugat at lamat." Sabi ng matanda, "Nakita mo ba yung daanan natin papunta sa balon?" "Oo, araw-araw magkasama tayo Hindi mo ba napansin na yung daanan kung saan ikaw yung dumadaan, punong-puno na ng bulaklak? Mabigat yung pasanin ko araw-araw, pero gumaganda yung daan dahil nadidiligan mo yung mga yon at nagkakaroon ng bulaklak." So, isa siyang anecdote sa isang TED Talk na baka pwede nating makuhaan ng na kahit gaano tayo ka-broken o kahit gaano tayo kasugatan, even our very presence and existence nagdudulot ng beauty sa buhay ng iba. At kung hanggang ngayon narito pa rin kayo, nais namin kayong pasalamatan, at kung nagustuhan niyo ang episode na to, please don't forget na at least man lamang masamahan niyo at matulungan kami. Click like, send in a comment, message po kayo kung meron kayong gustong pag-usapan namin sa tamangusapanpodcast@gmail.com. And yung views natin, Oo, yung views natin. Na-busy na. Pero sige lang, kami po yun ni Lennon. Lagi kami natutuwa na makasama kayo dito. Feeling namin kasi nasa isang umpukan lang tayo lagi. Kaya sa mas marami pang usapan, muli, ako po si Russell. At ako naman po si Lennon. At ito po ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Maraming salamat. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night.